Ang ating pong theme sa ating pong buong taon for this year, 2023, is Jesus in Me. Nakatulong ba sa karamihan sa inyo ang message natin na puros may kinalaman sa Jesus in Me? Pakitaas lang po ang kamay kung natulungan po ang karamihan sa inyo. Pakitaas po. Okay, at least karamihan po ang nagtaas. At salamat sa inyong pakikiisa sa akin. Napakahalaga yung ating pagkilala sa kanyang presensya. At napakalaking kawalan pag hindi natin naalala ang kanyang presensya. At may mga pagkakataon na hindi natin naalala ang kanyang presensya. Tama po ba ako doon? Dahil ako hindi ko lagi naalala, may mga pagkakataon na nawawala ko at nalilimot ko ang kanyang presensya. Kayo man ba, kayo ganun din? Inaamin nyo ba na may time na ganun? At gusto tayong tulungan ng Panginoon na tayo makapanumbalik, makita natin yung kahalagahan ng presence ng Panginoon. Kaya ang title po ng ating series ngayon, pakibasa po natin lahat. He reminds me. Okay, lagi niyang pinaalalahanan, He reminds me. Dahil nalilimot natin. Katulad halimbawa, ano po yung huling series natin? Sino nakakatanda? Pakilakas po. Sabi mo sa katima, kita mo na. Kaya kailangan natin itong message. Kailangan natin yung series na ito. If Jesus in me, He reminds me. Kung siya'y nasa akin, He reminds me. Nalilimutan na nga natin, nakasama natin siya. Kaya, ito po ang title ngayong Sunday ng series ng He reminds me who God is. Nire-remind tayo kung sino ang Diyos. Amen po. Para hindi natin minamaliit ang Diyos o hindi natin na-overlook ang Diyos o hindi natin ini-ignore ang Diyos. Who God is. Yan ang ating nire-remind sa atin ng Panginoon. Kaya itong panibagong series na ito, ako po yung maasa na kayo makakasama ko hanggang sa matapos muli. Na tayo ay sama-sama. Amen po ba tayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, sama-sama tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ayon po sa research, ito po, medyo scientific na pag-usapan natin, ang ating utak, ating memory ng ating utak, ay kayang umabot ng 2.5 million gigabytes. Ang dami. Okay, yun ang sabi ayon sa research. 2.5 million gigabytes. Pero ang totoo niyan, hindi tayo mararun out, hindi tayo mauubusan ng storage, ng capacity. Ang utak ng tao ay masyadong sophisticated. Amen po. Lamang, ito po ang ating problema, unfortunately. Marami sa atin ay mayroong bad memory. Yung mga kailangan nating matandaan ay nalilimutan. Okay, at yung kailangan nating malimutan ay aruy. Dapat nang malimutan mo yung mga hinanakit, sama ng loob, mga galit. Dapat malimutan mo. No, those are negative emotions. Ang totoo niyan, kaya tayo, ang title natin, He reminds me. He reminds me who God is. Bakit ganyan ang isi-series natin? Sapagkat tayo po, ang mahahalaga ay nalilimutan natin at ang totoo niyan, after 72 hours, Wednesday, nalimutan na kung ano yung title ng preaching. Wednesday, nalimutan na yung pinakinggan dito. So anong kailangan gawin? Gumawa po tayo ng outline. Anong purpose ng outline? Para ito po, pag nasa bahay, meron kang binabasa. Kung yung mga visible, kung yung kita nating mga bagay, ay madali nating makalimutan, di lalo na yung tagubilin ng mga invisible, katulad ng ating Diyos ay invisible God. Ang gusto niya tayong manalig sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. At yun ang binebless niya. Sapagkat ang walang pananampalataya ay hindi kinalulog na ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang siya Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa sino mang humahanap sa Kanya. Nasundan niyo pa ako doon? Hindi kinalulog, niyo po, Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. He who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ulitin po, kayo pa naman po magbasa. But without faith,
It is impossible. Pag walang pananampalataya, imposible na malugod ang Diyos. It is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is God, that He is, and that He is a rewarder. Sinong binibigyan niya ng reward? Those who diligently seek Him. So ano po ibig sabihin nun? Para ko kayo matulungan ng faith, magpapagawa ako dito kay Mang Anong ng rebulto ng Diyos. Ito ang Diyos, papakilala ko ito ang Diyos, para lamang kayo ay masamba ninyo ang Diyos, ipapaalala ko, hindi ko tinutulungan ng faith. Ang pananampalataya ay naniniwala sa invisible God. Tulad sa verse 1, tinan niyo po sa verse 1. Tinan niyo po, basahin natin. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Tagalog, tinan niyo po. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi ko kayo tinutulungan pag kailangan ba ipakita ko sa inyo. Ang kailangan tayo manalig sa Kanya na hindi natin nakikita at ito ang inire-remind tayo ng ating series ng message. At dito, kapag dumadating ang mga pagsubok sa buhay, doon natin nalalaman kung talagang kinikilala natin na ang Diyos ay kasama natin o ang presensya ng Diyos. Pag may dumadating sa ating pagsubok, pag may dumadating na trial and testing, nalilimutan natin na ang Diyos na diyan sa ating tabi. At ganyan ang ginawa nila kay Moses nung si Moses inililid ang mga Israelita papunta sa lupang pangako. Nung sila nagkakaroon na ng mga difficulties, nung nagkakaroon na sila ng yung hindi nila inaasahan, akala nila pag ang Diyos ang naglilid sa iyo, ay laging may tubig, may pagkain, lahat ng pangangailangan mo ay naroroon. Kayo po ba'y ganun ang inaasahan na dahil kasama mo ang Diyos, laging aircon ang paligid. Walang bagyo, walang lindol, walang mamamatay kahit isa sa atin. Kayo ba'y ganun ang paniniwala ay mali po yun. Sapagkat tayo hindi pa nasa langit. Nasa lupa pa tayo. At sa lupa, sabi ni Jesus, ay may kapighatian. Laksan nyo inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang sabi natin, Panginoong Isus. At napakalaga makita natin yung katotohanan na yun. Pag tayo may kagipitan, sino unang nilalapitan natin? Diyos o ang Bombay? Diyos o si pare o si mare na nagpapautang? Sino inuuna natin? Totoo lang. Sino inuuna? Ang Diyos o nangungutang sa tao? Ayuy. Kaya nais ng Panginoon, matuto tayo, kilalanin natin. Sapagkat, ganyan ang nangyari. Alam mo, kila Pastor Cyrus sa Mindoro, nung pumunta sila, nagmi-mission sila doon, may time na wala silang pansaing. Nagpapayuniring, wala silang sariling bahay. Tangay ang kanyang 5 anak. At merong isang araw na wala silang pansaing. May dumating sa kanilang matanda, katanghaliang tapat. Nakaganyan siya. Bit-bit niya ang nilakad niya ay halos 1 kilometro. May bit-bit siya, 2 kilong bigas. 2 o 5 kilo. Pero mabigat talaga ang dala niya, binit-bit niya. At inabot sa kanila nung matanda. Kahit sino ay ginagamit ng Panginoon para matugunan ang pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Maraming karanasan si Pastor Cyrus. Maraming karanasan si Pastor Ricky. Si Pastor Arnold, lalo na si Pastor Arnold, si Pastor Sam. Kami po ay maraming karanasan na ang Diyos ay napakabuti at ang presensya niya ay laging kasama natin siya. Hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan man. Alam ng Diyos ang ating limitasyon. Kaya dahil sa limitasyon natin, alam niya na kailangan natin ng tulong. Darating ang araw, kailangan natin ng tulong. At sino ang tutulong sa atin? Siya ay ang Holy Spirit. Sabi sa John 14:26, bago ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, ay sinabi niya sa kanila, but the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name. Ito ang tawag sa kanya ni Jesus, the Helper. Kaya mayroon kang pangangailangan, siya ang Helper. The Father will send in my name. He will teach you all things, and He will bring to your remembrance all things that I said to you. Sabi niya sa Tagalog, tinan niyo, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa pangalan ko,
ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kailangan natin ang may nagpapaalala. Dahil pag tayo ay nakakaroon na ng mga kabigatan, mga struggles, nalilimot natin kung sino ang ating kasama. Ang naalala natin ay ating problema at kung sino makatutulong sa ating problema ay tao ang ating aasahan. Amen po. So gusto ng Panginoon, simulan na natin na tayo ay sa Kanya umasa. Tayo ay sa Kanya magtiwala. Huwag kang mainip sa iyong anak na ayaw magbago. Huwag kang mainip sa iyong asawa na ayaw magbago. Hintayin natin, kikilos ang Diyos, mababago rin siya. Kung ako'y binago niya, sabi, kung binago si pastor, babaguhin ka rin. Amen po. Titiwala ba kayo sa ganon? Amen. At ang nalilimutan natin, higit sa lahat, ay ang presence of God. Nalilimutan natin. Kaya tinan nyo, sabi rito, kaya kapag matagal na tayong mananampalataya, ay napakadali nating limutin ang presensya niya. At titingnan ko kung titestingin ko lamang ko hanggang saan ang inyong naalala sa presensya ng Diyos. Tinan nyo, nasaan ngayon ang Diyos? Sino ang naniniwala na ang Diyos ay ngayon ay nasa langit? Pakitaas po ang kamay. Tatakot kayo magtaas. Okay. Gusto nating malaman, tinan nyo, kung hanggang saan para makita natin. Sino naniniwala sa inyo na sa langit ang Diyos? Pakitaas ang kamay. Okay. Siyempre, doon ang trono niya. Ulitin ko ulit. Sino naniniwala ang Diyos na sa langit? Pakitaas ang kamay. Dumadami. Okay. Sino ang naniniwala na ang Diyos ay nasa puso niya? Pakitaas ang kamay. Okay. Sino naman ang naniniwala na ang Diyos, ang presensya niya nandito sa church? Praise God. Okay. Ang Diyos, i-declare niya, siya ay omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos ang nagsabi nun, ako ay nasa lahat ng dako. Dito sa Psalms 139, verse 7 hanggang verse 12, titingnan natin po yung sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Gusto niya ang maalala natin ay ang kanyang presensya. At mamaya-maya po ay matutuwa kayo dito sa kung anong benefit ng maalala mo ang kanyang presensya. Tingnan niyo po ito sa Psalms. Where can I go from your spirit? Tingnan niyo ito. Basahin niyo, kayo pong magbasa. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. Yung nagtaas ng kamay sa heaven, nandun siya. If you ascend into heaven, you are there. Okay, ito pa. If I make my bed in hell, nako, ito naman. Kung ako'y gumawa ng higaan ko sa impyerno, you are there, nandun ka rin. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there, your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Okay, Tagalogin po natin to. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa banal mong espiritu? Tingnan yung words, hindi ba weird yung salita? Tingnan nyo. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Tigil muna tayo. Pagka sinabi bang ang presence ng God ay nandyan lagi katabi mo. Nakikita niya lahat ng ginagawa mo. Sabihin niyo sa akin, minsan ba may pagkakataon na iilang ka? Naliligo ka, andyan ang presensya ng Diyos. Kung kasama mo ang boyfriend mo, o ang iyong jowa, nakikita kayo ng Diyos. Kaya, tinan niyo po yung kaisipan dito. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Bakit nagiging uncomfortable sa presence ng God? Are there times na ikaw ay uncomfortable sa presence ng God? O sinasadya mong ipikit ang iyong mga alisin mo sa isip mo na ang Diyos ay nandiyan sa tabi mo. Nasusundan niyo ba ako doon? Huwag na kayo magtataas ng kamay, kakaya sa katabi. Okay. Tapos sabi rito, sa banal mong espiritu, hindi ako makaiwas. Okay. Ito pa. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikay naroon. Sa Seol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ay tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw naroon upang ako'y
pangunahan. Magtatagpo kita roon upang ako ay, yun ang dapat naging buhay sa puso natin. God is always there to help. Lagi na andun ang Diyos para tayo ay tulungan, hindi para tayo ay bantayan o tayo ay gwardyahan. Iba yung bantayan pero gwardya. Pag gwardya, ayaw niya kayo gumawa ng kailangan mong gawin. Nagagets naman sinasabi ko. Hindi siya naroon sa ang presensya niya para tayo gwardyahan. Naroon ang presensya niya upang tayo ay tulungan. At ang tinutulungan ng Diyos ay ang nangangailangan ng kanyang tulong. O, meron bang pagkakataon na ginagawa mo na ang lahat nang hindi ka man lang nagsasabi sa kanya, Lord, kailangan ko ang tulong mo. Meron bang pagkakataon na ganon? Pagkasarap-sarap na lechon. Ang balat ay pagkalutong-lutong. Mo, Lord, kailangan kong iyong tulong para kumain ako ng lechon. Meron bang hihingi ng tulong sa ganon? Pero totoo yan. Kung ikaw'y may high blood, kailangan mo ang kanyang tulong para bigyan kanya ng self-control. Kailangan natin ang kanyang tulong. At mamaya-maya lang, iisa-isahin natin po yun. Amen po. Gusto ng Panginoon, ma-recognize natin ang kanyang presence at hindi tayo mawala. Hindi tayo mawala at hindi natin ini-ignore ang napakahalagang bagay na mabe-benefit natin sa kanyang presence. Pero ito ay hindi ba isang mind-boggling na ang Panginoon ay nasa lahat ng dako? Hindi niya kailangang pumuntahan ka, kung halimbawa, ikaw ay nasa kabundukan, hindi niya kailangang puntahan ka niya doon para iligtas ka. Kasi inaando na siya. Ewan ko ba? Naisip niyo ba siya nasabi ko? Hindi niya kailangang puntahan ka sa ospital. Lord, puntahan mo ako sa ospital. Naando na siya bago ka pa. Because God is everywhere. Nasa lahat ng dako. Omnipresent ng God. Omnipresent. Nasa lahat siya ng dako. Extreme ang mga example sa Psalms. Kung ikaw'y nasa langit, nandun. Kung ikaw'y maggawa ng higaan sa impyerno, nandun. Kahit ako magpunta, ikaw'y nandun. Extreme ng example na ito. Pero ang totoo, ipinaaalala sa atin yon na siya ay nasa lahat ng dako. Sabi sa Jeremiah 23, verse 24, walang makapagtatago sa akin, nakikita ko siya saan man siya pupunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Kayo naman po magbasa. Sige po. Okay, ready, read. Sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng lugar. Purihin natin at palakpakan ng Panginoon. Amen po. Nakikita niya tayo. Kahit saan parte ng universe, kahit pumunta ka sa buwan, sa araw, sa bituin, naroon ang Diyos. God is everywhere. Alam niyo kung bakit hindi natin makomprehend yun? Dahil sa ating limitation bilang tao. Dahil tayo, nakukonfine sa isang body, at kung saan lang tayo nasa isang lugar, wala tayo sa ibang lugar. We are only in one place, in one given time. Pero ang Diyos ay hindi ganon. Kaya malaman natin kung ano ang Diyos, sino ang Diyos. Makikita natin na hindi siya limited sa space, hindi siya limited sa place, hindi siya confined sa isang location lang. Na pag lumabas ka ng church, wala na ang presensya ng Diyos sa iyo. Hindi totoo yan. Actually, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at maya-maya lang ipaliliwanag ko yon, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, mananahan siya sa puso mo. Kaya ang ibinigay ng pangalan sa Kanya, Emmanuel, God with us. At pag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, nangako siya, hindi Kanya iiwan, ipababayaan man, kasama Kanya maging sa huling sandali. Amen po. Kaya yun ang gusto niyang i-series natin. He reminds me. Lagi tayo paalalahanan ng Panginoon. At ulitin ko, meron na ba sa inyong nagtangka na siya ay nasa dalawang lugar in one given time? Nagsubok na ba kayo nandito ka pero nandito ka pa rin sa ibang lugar? Wala? Mahirap, hindi po ba? Meron nagtatangka nun, namamangka sa dalawang ilog. Pero hindi masaya. Hindi masaya. Laging malungkot ang ending. Malungkot ang kanyang mga anak, malungkot ang kanyang asawa,
At pag namatay, hindi malaman kung kanino siya. Pag-aagawan siya, paghatian na lang yung ulo sa unang asawa, yung paa doon sa kabila. Hindi pwedeng in two given place. Hindi pwedeng in one given time, nasa dalawang lugar tayo. Kaya, yung pantheism po, ang iniisip, God is everywhere. Ito po yung doctrine which identifies God with the universe or regard the universe as a manifestation of God. Yung parang New Age movement. Narinig niyo na ba yung New Age movement? Ang bawat isa sa atin, we are gods. Pag tinulungan natin, ikaw ang Diyos niya. Kung sino ang tumutulong, siya ang Diyos niya. Kaya lagi nating narinig, ang asawa mo, Diyos mo. Kaya ka nagkakaganyan. Lagi natin narinig doon sa matatanda. Pero hindi niya hula yung salitang yun. Parang ang lahat-lahat sa iyo, lahat ng pag-asa mo, sa kanya na. Ang tawag po dito ay pantheism. Pero He is not everything. God is not everything, but God is everywhere. Ang Lord ay hindi sa lahat ng bagay, kundi siya ay nasa lahat ng lugar. Amen po. Nakuha niyo pa ba doon? O sa 1 John 2:15, sabi rin sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Bakit ayaw niya na ibigin natin ang sanlibutan o tayo doon magtiwala sa sanlibutan at tayo magyo-yoga at maniniwala tayo sa universe? Ayaw niya. Sabi niya sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world, sabi rito, is perishing, is passing away. Ang sanlibutan, mawawala. Ang sanlibutan, matutupok. And the last of it, but he who does the will of my Father abides forever. So ito tinuturo sa atin. Itong salita ng Diyos. Kaya hindi tayo kung ano yung marinig natin, pakinggan natin na ang Diyos, yung pantheism na ang universe ay para sa, doon ka mag-pray, ganyan. Mother Nature, huwag tayong maniwala po doon. God is in control. Amen po. Siya ang Diyos. God is everywhere at kailangang i-recognize natin ang kanyang presence. Amen po. Bibigyan ko kayo ng example para madali nyo makuha. Dito hindi nyo nakikita ang signal ng globe. Hindi nyo alam ang signal ng smart. Hindi nyo nakikita ang signal ng FM radio. Hindi nyo nakikita ang signal ng AM radio. Pero nandito yun. Nakukuha nyo ba sinasabi ko? Pag nagbukas ka nun at i-tune in mo sa AM radio, tutunog ang AM radio. Tutunog ang FM radio. May pa ba tayo doon? At kung meron kang television, pag nilagay ko yung channel, kung ano yung channel yon, tutunog yun doon, mahahagap niya yon. Na i-tune mo sa kanya. Pero hindi mo nakikita ang wave. Now, ang Diyos, nandito pero hindi lahat makakahagap sa Kanya. Ang makakahagap sa Kanya ay yung nakatune in sa Kanya. Kaya, halimbawa, nasa bahay ninyo, nakatune in. Ang Diyos ay nandoon pero nai-ignore mo kasi hindi ka nakatune in sa Kanya. At yan ang ating titingnan ngayong umaga. Sinong gustong ang buhay niya ay nakatune in sa Diyos? Pagkataas pong kamay, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong kababaang loob. Kababaang loob. Yung pagtataas ng kamay, yung hindi yung, yoko nga, iuto ako ng pastor na yan. Kayo na lang magtaas. Kayo ang uto-uto ni pastor. Hindi ko po may ginaganon. Ang gusto ko lang po makita ay yung matutunan ng bawat isa tayo po yung respect, yung tayo nakikisa. Sapagkat kung hindi tayo makikisa, hindi tayo makikinabang sa presensya niya. Kung hindi tayo nakiisa sa pagpupuri, hindi tayo mag-i-enjoy na experience ang presence niya. At meron tayong 4 experiences when we need to remember who Jesus is. 4 experiences in life na kailangan nating maalala natin siya. Ang number 1, ito po. Ang number 1 ay loneliness. So, ito po. God is my companion when I'm lonely. Ang mundo nating kinalalagyan ngayon
ay napakarami na ng populasyon, napakarami na ng tao ngayon. Pero ang lonely na tao, malungkot na tao, ay pagkadami-dami. Sa gitna ng napakaraming tao. Nag-guess nyo ang sinasabi ko? Nagkahanap ang tao kung saan siya sasaya pagka siya ubod ng lungkot, pero siya, kahit nandun sa napakaraming masayang tao, ay malungkot pa rin siya. I need to remind myself of God na siya ay aking companion, na siya ay lagi kong kasama. Kailangan may nagre-remind. Sabi sa Psalms 25 verse 16, tiniya po ang panalangin ng nalulungkot. Manumbalik ka sa akin at ako'y kahabagan. Sapagat ako'y nalulungkot at nahihirapan. Kung gusto ko pang dagdagan palalain yan, lubhang nahihirapan. Okay, sabihin niyo sa akin ng totoo nun. Naranasan niyo ba yan? Taas natin ang kamay bilang pagpapakumbaba sa Diyos. Lord, help us. Sabi mo, Lord, help my unbelief. Okay. Tulungan tayo nawa ng Diyos. Naranasan ko yan. Parang gusto ko nang mamatay. Inom ako ng inom ng alak. Naranasan ko yun. Ako'y na-depress. Naranasan ko yun. Kaya hindi ko mo ako nagpipreach sa exempted. Sabi ko nga po, sa isinishare ko sa inyo, kasama ako doon. Sapagat pag sinabi natin ang kasalanan, sakop tayong lahat. All have sinned. Ang lahat ay nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya hindi ko po tinitingnan ang sarili ko na ako'y nakahihigit kanino man, maging sa kinakancel ko. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. So, sabi rito, manumbalik ka sa akin at ako'y kahabagan. Turn to me, tinan yun. Turn to me, Lord, and be merciful, because I am lonely and weak. Kailangan ko ang iyong tulong. Kailan nangyayari sa ating itong mga ganito? Ang number one po rito ay pag merong namatay. Deaths. Pag may namatay na mga mahal sa buhay, mga kapamilya, o yung taong napakahalaga sa iyo. Kailangan natin ito. Si Maria, nagpunta doon sa tomb ni Jesus Christ. At may dala-dala siyang yung myrrh, yun ang ginagamit na pambudbud sa patay para hindi mamaho. Kasi nung araw, wala naman pong imbalsamo. So pinuntahan si Jesus at alam niya, sa oras na yon ay mabaho na siya. Yun ang pagkakaalam niya. Pero wala na si Jesus. Yun ay after resurrection na. Wala na si Jesus. At may nakita siyang lalaki doon na maputi, na may maputing damit. At pagkatapos siya iyak ng iyak. Tapos sinabi niya, Mama, akala niya si Pulturero, kung saan man ninyo inilagay, sabihin niyo sa akin, kung saan nilagay ninyo ang aking Panginoon, at kukuhanin ko siya. Okay. Tinan niyo ito. Nakita lamang niya na si Jesus yun, ang tinawag ang pangalan niya, Maria. Tapos sinabi niya, Rabboni. Pagka tayo'y nalulungkot, nalilimutan natin ang kanyang presensya. Pagka tayo'y nalulungkot, inaamin niyo po ba yan? Nangyayari sa akin na ang aking tuon ay doon sa aking nararamdaman at ako ay lungkot na lungkot. Naghahanap ako ng makakasama, wala naman ako makasama. Yung mga pagkakataong gustong-gusto mong may makasama, doon namang hirap na hirap kang maghanap ng makakasama. Nangyari na ba sa inyo yun? Salamat at hindi ako nag-iisa sa mundo. Pagka ikaw ay mayroong broken relationship, nag-divorce kayo, ang iyong asawa ay sumakabilang bahay. Okay. Napakasakit. Rejection. So, lungkot na lungkot ka. O yung iyong ka-live-in partner. Madali kang iniwan. Wala rin lang naman kayong anak. Iniwan ka na lang basta. Broken-hearted ka. Pagka ikaw ay nasa bagong eskwelahan, wala ka masyadong kakilala doon. Wala doon yung mga dating friends mo. Malulungkot ka. Nakakaranas ng lungkot. Naghahanap ka ng doon, pero hindi ka nakakasiguro na hindi ka mabubuli, kinakabahan ka. Pagka kayo ay tumatanda ng katulad namin, daming mag-asawa, ako lang pala, kasi ako lang nga natanda, asawa ko hindi. Okay. Old age, okay, tinan nyo. At yung husband o ang boyfriend, ayaw makinig sa iyo kahit ano sabihin mo. Oo. Sabihin sa iyo, Hane, mahal kita. Alam!
Ay, makinig. Ana, mahal kita. Alin? Ay, makinig. Mahal kita. Ako rin, sama-sama na sa iyo. Ayan. Pagka ganun ang sitwasyon mo, kailangan mo ma-remind na sa presensya ng Diyos. Pag ikaw ang feeling mo, walang nakakaunawa sa iyo. Naranasan nyo na ba yan? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Baka kasama mo yung hindi makaunawa sa iyo. Okay. Tahimik lang. Pero, pag hindi ka nauunawaan ng tao, unawa ka ng Diyos na nasa tabi mo, na hindi ka iniiwan ni pinababayaan man. Amen po. At maraming causes ito kung bakit. Sayang mo sa gusto, makakaranas ka ng loneliness. Sino na sa inyo nakaranas ng loneliness? Sino nakaranas na ng kalungkutan o kalumbayan? Pakitaas ang kamay ng mga nalulumbay. Okay. Ako dalawang kamay. Sapagkat tayo tao at may kapighatian sa mundo at may karanasan tayo, may mararanasan tayo. At ang sabi ng Diyos, hindi mainam na ang tao ay nag-iisa. Bibigyan ko siya ng makakatulong at makakasama. Kaya dito pa lamang makikita natin, hindi gusto ng Diyos na tayo ay nalulungkot. Kaya siya inangako sa atin na siya ay hindi niya tayo iiwan. Sabi niya rito sa Hebrews 13 verse 5, tingnan niyo po. Sapagkat sinabi ng Diyos, sabay-sabay, basahin po natin. Hindi kita iiwan, di pababayaan man. Sa English, maganda po ito eh. Sabi rito, I will never leave you nor forsake you. Ang nangako, sino? Ang Diyos. I will not leave you nor forsake you. Kung ang jowa mo, pinursake ka, sabi ng Diyos, ako hindi kita ipupursake. Kung ang asawa mo, ipinursake ka, hindi ka ipupursake ng Diyos. Kung ipinursake ka ng iyong tatay at nanay ng family, hindi ka ipupursake ng Diyos. Kung ipinursake ka ng iyong anak, hindi ka na dinadalaw, hindi ka pinupursake ng Diyos. Siya'y laging tapat. Siya'y laging nagmamahal sa iyo. Pastor, may kasalanan akong nagawa. Mahal ka pa rin niya. Kahit ikaw may kasalanan nagawa. Hindi siya naparito para sa mga banal. Okay, ito pa, para ma-erase sa atin yung ating pananaw na yon. Na kaya ka nagkasakit, nagkasala ka, kung ano-ano iniisip mo. Hindi ganun. Nagkasakit ka dahil ginawa mo yun sa sarili mo. Pero hindi ka pinagkasakit ng Diyos. Nagkasakit ka sa bagay, sigarilyo ka ng sigarilyo. Ano ka? Ano nga asahan mo? Ba't ako nagka-cancer? Ba't ako pinag-cancer ng Diyos? 13 years old ka palang nakatulad ko, sigarilyo ka na ng sigarilyo. Ano nga asahan mo? Nakukuha niyo pa ba sinasabi ko? Baka hindi na nagsisigarilyo, hindi na mag-church sa isang linggo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, gusto ng Diyos, tulungan tayo, turuan, makita natin kung ano yung makabubuti sa atin. Yun ang aking point na sinishare po sa inyo. Amen po. So what do you do? Pagka nandito yung mga uncontrollable situation na ito ng loneliness, ang gusto ng Diyos, you recognize. I-recognize mo ang kanyang presensya. Na malaman mo na hindi kanya iniiwan, hindi pinababayaan. Mantinan niyo po, isa-isahin natin. Sabi rito, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Hindi kita iiwan, ni pababayaan. Isipin mo, pinabayaan ka na ng tatay mo, ng nanay mo, ng magulang mo, ng anak mo, pinabayaan na ako. Pabayaan man tayo ng kahit na sinong tao, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. Amen po. At ang kanyang tinutukoy dito, ang kanyang constant na pakikisama sa atin, constant. Kasama kita. Ako'y kasama mo maging sa huling sandali. May karugtong pa yan eh. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Ako'y kasama mo maging sa huling sandali. Kahit sa inyong kagipitan, kasama, hindi ka iiwan. He knows more about you more than you know yourself. Kilala ka niya. Tatanungin kita sino ang lolo ng lolo mo? O ilan sa inyo nakakaalam no kung sino ang lolo ng lolo niya? Meron ba? Baka meron. Yung lolo ng lolo mo, sino? Taga saan? Saan nagmula? Katulad ko, tira niyo, singkitang mata. Baka si Mao Zedong. Sino ang lolo ko? Sino ang lolo ng lolo ko? Hanggang doon lang ang alam ko sa tatay ng daddy ko. Naabot ko ng kaunti yung
yung parents ng lolo ko. Pero yung sa lola ko, hindi na. Naabot ko ng konti. Nagsakristan ako sa simbahan. Tinignan ko yung mga bautismo, yung malaking sulat na gano'n. Nakita ko. Pero hindi ko na alam yung iba. At alam ko, ako, apo ng pare. Yung kauna-unahang pare ng Nait. Si Valentin Velasco, apo ako noon. Pero, ang karaniwan, hindi po niya alam ang lolo ng lolo niya at lolo ng lolo ng lolo ng lolo niya. Hindi alam. Pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung saan ka nagmula. Alam ng Diyos kung taga saan siya. Mas kilala ka niya kasi kilala mo ang iyong sarili at siya ay laging kasama mo. Hindi ka niya iniiwan, ni pinababayaan man. Amen po. Pati nga sa paghayo, ang gusto ng Diyos, baitus. Kung hahayo daw tayo, dalawa kasi ayaw niyang nag-iisa. Para kung madapa ang isa, may dadampot sa isa. Laging niyang gusto ay baitus. Ayaw niya tayo ay lonely. Sabi sa Psalm 16, verse 11, sabi dito, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Sabi sa English, baka yung mas madali sa English sa iba, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Yung una, tinignan natin yung loneliness. When you are lonely, si Lord pinasisigla ka. He cheers you up. Okay, ngayon, ito namang isa. Pangalawa, God is my confidence when I'm worried. Sino sa inyo nagkaroon na ng alalahanin sa buhay? Yung nag-worry tungkol sa iyong karamdaman, sa iyong gastusin, sa iyong paano mo pagtatapusin ng iyong anak, pagmatrikula. Amen po. Panghulog mo sa kotseng binili mo na napasubo ka, belat sa iyo. Okay, ngayon. God is my confidence when I'm worried. Ibig sabihin ng confidence, siya is strength. Siya aking lakas when I'm... Sabi sa Isaiah 42, verse 2 and 3, tell me, mahinahon at banayad kung siya magsalita. Hindi magtataas ng kanyang tinig ang marupok na tamboy, hindi babaliin. Okay? Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. So, yun, ang katarungan ang... isa pa. Yes. Ang katarungan ang paiiralin. Natatandaan niyo si Shadrach, Meshach at Abednego. Yung tatlong Hebreo na iniutos ng hari ni Nebukadnezar, gumawa ng rebulto niya. At pagkatapos, pagtunog ng flauta at yung musika, tatatat, ganyan, lahat tasamba sa kanya, doon sa kanya. Sumobra na kisig ng hari. Ang gusto niya siya isambahin. Pero itong tatlong Hebreo na ito, na hindi naman ito ang tunay nilang pangalan, Shadrach, Meshach at Abednego, nung tumunog na yung flauta na yun at tumugtog ang musika, nagluyukuran ang lahat. Sila hindi. Sabi niya, totoo bang hindi kayo yumuyukod? Sabi niya, hindi kayo yumukod sa aking rebulto, sabi na dito, susunugin ko kayo, itatapong ko kayo sa pugon. Tingnan ko lang kung may ligtas kayo ng Diyos ninyo. Kasi gusto sila ay payukurin sa Diyos-Diyosan. Pero itong tatlo ay nag-decide sila, hindi sila yuyukod kundi sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Sa Diyos lamang tayo dapat yumuyukod at lumuluhod. Amen po ba tayo doon? Ang minamahal. Amen. Hindi ako makalaban ng religion. Okay po. Kaya kung kayo po ay nasa mga relihiyon na gano'n, tinatama lang natin, tiniting natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? At ito ang mga magigiting na lingkod ng Diyos na hindi natakot. Na sabi niya, mahal na hari, gawin po ninyo ang inaakala po ninyo. Pero kami po ay hindi yuyukod. Sabi niya, itapon niyo kami sa pugon, kami po ililigtas ng aming Diyos. Ngunit kung sakali, sabi niya, ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Inaandon niya ang buhay niya, nakasalalay doon sa kanyang paninindigan na yon, kung ano yung kanyang dapat sambahin. Tinan niyo po, mga minamahal ng Panginoon. Nagalit ang hari, pulang-pula. Ang mukha niya, napuno ng galit at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya nagsalita, tinutos, painitin ng hurno, 7 ulit. So, ibig sabihin, ubod ng init. So, yung pinakamalaking lalaki, ginapo sila.
At dinala sila doon sa bungangan ng hurno. Pagbukas ng hurno, yung may dala sa kanila, sunog kaagad. At sila, pero nakuha pa rin silang itapon sa loob. At nung sila nasa loob na, nakita ng hari, palakad-lakad sila doon sa loob. Hindi sila nasusunog. Sabi niya, hindi ba 3 ang itinapon natin sa hurno? Opo. Bakit sila 4? Kahit sa apoy, kahit sa pugon, sasamahan ka pa rin ng Diyos. At lumabas sila, nung pinalabas na sila, bilim na sila, at naniniwala na siya. Ang totoo, iniutos niya Ang hindi rumispeto sa Diyos ng mga taong ito, ay kakatayin niya. Papatayin niya. Kaya pinagtanggol na niya ngayon ang Diyos, sapat ang Diyos nila ay tunay na Diyos. Mga minamahal ng Panginoon. Paglabas nila, di wala sila ni amoy usok, ni hindi sila amoy usok. Hindi ba ikaw dumaan lang sa siga, nag-aamoy usok ka? O sila sa loob pa ng pugon, hindi sila amoy usok. Pag sinamahan ka ng Diyos, hindi ka maaabot ng usok man lang. Amen po. So yan ang magbibigay sa atin ng confidence. Yan ang magbibigay sa atin ng katatagan sa ating mga puso. Sabi sa Psalms 16, verse 8 to 9, sabi rito ay ganito, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sabay-sabay po, kayo po bumasa. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadarama ko, hindi ako matitinag. Kahit anong sitwasyon ko, hindi ako matitinag. Pag nakasanayan mo ang presensya ng Diyos, kahit sa ang sitwasyon ka, alam mo, nandun siya. Bago ka pa pumunta sa isang lugar, nandun na siya. Sapagkat hindi ka niya iniiwan, pinababayaan man, I will not forsake you. Tao ang magpo-forsake sa iyo. Ang dati mong minahal, ang pwedeng mag-forsake sa iyo at nagbago ang isip sa iyo. Pero ang Diyos, hindi magbabago ang isip sa iyo kailanman. Kailanman. Hindi magbabago ang isip sa iyo. Amen po. Lagi natin siyang kasama. Kaya ito ang magpapasigla sa atin. Magkakaroon tayo ng confidence, magkakaroon tayo ng strength. At meron akong babasahin sa inyo rito na isang message. Ito po. Yung asawa po ni Pastor Cyrus, Sister Arlene, siya po pinilit kong pumunta rito sa naig. Sabi ko, kailangan ko ipa-check up. Kasi lagi siyang nahihilo, tumataas ang BP, masama ang kanyang pakiramdam. Sabi ko, bumito ka muna sa naik. At dumating na sa pagkakataon na sila kukuha na ng second opinion lamang sa PGH. Nagpunta sila ng isang araw. Pero pagdating doon, biglang sumakit, kumirot ng kasakit-sakit yung kanyang tiyan. Pagkatapos kinailang na siyang operahan nang hindi man lang siya pinaparado. Kaya nag-scramble ang lahat. Ito ang sabi niya, habang ako na lamang po mag-isa, naranasan ko po yung inner peace at palagi ko po inakausap ng Holy Spirit. Kaya wala po akong nadamang takot o pagkabalisa. Salamat po sa message ninyo last Wednesday. Nagating siya ng Bible study. Nagbigay po sa akin ng kalakasan upang makaharap ko ang kinatatakutan ko. Pwede ako magamit ni Lord kahit di ako magpagamot by faith. Pero, sandali lang. Ibig sabihin, makapaglingkod pa rin siya, pero pwede siyang bawian ng buhay anytime. Kasi hindi siya naging responsible sa kanyang iisang katawan. Kung haalagaan ko ang body ko, mas magagamit ako ni Lord Jesus, ngayon, nang mas matagal sa biyaya ng Diyos. Salamat po, Pastor, sa pagmamahal ninyo, kung di ninyo ako pinagmalasakitan at lagi pinipilit na magpagamot, baka di ko naagapan yung malaking bukol na yon na di ko inasahan na mayroon pala ako. Thank you, Lord, sa buhay ninyo ni Pastora. To God be the glory. Purihin ng Panginoon. Amen. Kaya pagka ang presence ni Lord buhay sa iyo, hindi ka matatakot. Nasa COVID ward, hindi ako natakot. Sabi sa Psalms 23, verse 4, kaya naharap niya ang kamatayan. Sabi rito, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Okay, sabay-sabay, kayo po magbasa. Lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Amen.
So, hindi yung tungkol sa psychological approach ang magbibigay sa iyo ng strength. Masyadong limited ang psychological approach. Ang makakatulong sa atin is knowing. Sabi niya, the truth will set me free. Okay, naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? The truth will set you free. Pakitaas po ang kamay. Kung naniniwala kayo doon, the truth will set me free. Okay, pakitaas. Naniniwala kayo, the truth will set me free. Hindi totoo yan. Ay, nasa salita ng Diyos. Hindi mo nakita ang salita ng Diyos. Ang sabi rito, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Hindi the truth will set you free. Amen pa ba tayo doon? Akala natin the truth will set you free. No way. Andyan ang truth, pero hindi lahat free. Sino ang free? Those who know. Sabi rin sa Bible, my people are destroyed for their lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak sa kawalan ng kaalaman. Sabay-sabay, basahin po ninyo. My people, because you have rejected knowledge, I also will reject you from being first for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Kaya marami mga bata delinquente. Nakatali nyo, ang pangatlo, God is my counselor. When I am tempted, pag ako'y natutokso, siya ay counselor ko. Siya magbibigay sa akin ng advice, siya magbibigay sa akin ng payo. Amen po. At tutulungan niya ako, malampasan ko ang mga temptation ng buhay ko if you recognize Him, kung kinikilala mo siya. Marami sa atin ay bumabaksak dahil hindi kinikilala ang presensya ng Diyos. Sa Isaiah 9:6, tinan niyo po. Sabay-sabay. Sapagkat sa atin may ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ibig sabihin ng pamamahala, government. Ang government will be upon his shoulder. Ang pamamahala, siya ang pamahalaan. Ang pamamahala ay atang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So sa ating pong English nito, tinan niyo po. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Sabay-sabay. And the government. Isa pa. Nasa balikat ni Jesus ang government. At tingnan niyo po, inaasahan mo lagi ay bagong gobyerno. Tao ang inaasahan mo na malulutas sa ating gobyerno. Totoo ba yun o hindi? Hindi totoo. Kasi nangyari niya ilang eleksyon na. Nung una, gustong-gusto. Tapos pagka malapit na matapos ang term, ayaw na. Sapagat ang gobyerno nasa balikat ni Jesucristo. Siya ang ating asahan. Amen po. Siya ang, tinan nyo, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Purihin natin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 10:13, sabi rito, wala pong pagsubok na dumating sa isang tao na didinanas ng lahat ng tao. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpay na ito. Bibigyan niya kayo sa English po ng way out para kayo makalabas dito. At totoo yun, kung ina-acknowledge mo siya na naman. Sapagkat kung hindi mo siya ina-acknowledge, sikapin mong ignorant lang siya. Gagawin mo pa rin yung tukso na yun at babaksa ka dun sa tukso. Pero pag ina-acknowledge mo siya, sabi mo, patawarin niyo po ako, Panginoon. Saglit akong nakalimot at natangay. Natangay ako, pero hindi ko po gustong ipagpatuloy. Yung ating paboritong prayer, sabay-sabay. Amen. Lord, help my unbelief. Napakaraming unbelieving believer. Unbelieving believer. Hindi siya naniniwala sa presence, hindi siya naniniwala sa principles, hindi naniniwala sa mga aral.
na tinuro na sa atin ng Panginoon. Amen po. Matagal-tagal na rin naman ikaw Christian, hindi ba? Amen ba tayo doon? Kindatan mo na lang katabi mo. Di ba? Matagal-tagal ka na rin mananampalataya, nagsisimba, hindi ba? Di ba? Amen ba tayo doon? Panahon na para tayo magbago. Panahon na para tayuan natin ating pananampalataya. At ang Panginoong Jesucristo, paglingkuran natin ang buong puso't kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Ang tinutukoy dito, sabi rito sa English po, no temptation has overtaken you except such as is common to man. So ang temptation mo, common sa lahat ng tao. Wala pang tao na hindi nakaranas parehong temptation na katulad mo. So, kung common ang temptation, common. Okay. Ang solusyon, common. Ang solusyon, God's Word. Ang solusyon, God's principle. Common din ang solusyon. So, kung yun ang solusyon, magkakaisa tayo. Kaya umattend ka sa Bible study, mas makikita mo yung mga bagay na yun upang matutuhan mo mapagtagumpayan yung mga temptation na yun. Amen po. Yun ang common. Common nga, pero ang daming common din ang bumabaksak. Sino sa inyo ang bumaksak sa tukso? Tapatan. Sino na ang bumaksak sa... Pakita sa kamay. Sino ang bumaksak sa tukso? Taga-TBC ka pa naman. Bumaksak sa tukso. Anong kailangan natin? Magtulungan tayo, magpanalangin tayo, ang presensya ng Diyos, paalala natin lagi sa isa't isa. Ito ang reality po, ito ang buong katotohanan. Tinutulungan niya tayo. Binibigyan niya tayo ng lakas sa gitna ng mga dinaranas natin. Binibigyan niya tayo ng way out upang mapagtagumpayan natin. At yung tunay na benefit na kanyang presence, mai-experience mo. Magiging opportunity, sa halip na magiging malungkot ka sa temptation, magiging opportunity. Pag nandiyan may temptation sa iyo, Diyos, eto Lord, pagkakataon na ito, para ko po makita ang pagkilos mo sa buhay ko, pagtatagumpayan ko to sa iyong pangalan. Magtatagumpay ka. Ngayon, sino sa inyo ang nakapagtagumpay na sa dati niyang kahinaan? Pakitaas ang kamay. Yung dating maruming isip, yung dahil pumapasok sa, sino nakalampas na doon ngayon? Natutulungan na siya. God bless you po. At yung iba sa inyong hindi pa huli ang lahat. Habang kayo humihinga, ay meron po tayong pag-asa. Ang willpower ay mabuti, pero hindi sapat. Meron ang willpower mo, yung willpower na yan, buong giting na pagtatagumpay mo, hindi. Mabaksak at babaksak ka. More than that, ang kailangan natin ay ang tulong ng Diyos. Siya magbibigay sa atin ng lakas. Amen po. Sabi sa Job 13 verse 27, You, God, keep a close watch on all my paths. Babantayan mo ang aking mga landasin. Pag-iingatan mo po ako. Amen po. Because He sees everything. If He sees everything, tinan niyo po, God is omnipresent. Atin muna pong tingnan yung kanyang sinabing omnipresent sa lahat ng dako. Sabi niyo yun? Sa lahat ng dako. Sa lahat ng dako. Kung ma-experience mo ang kanyang omnipresence, dahil nire-recognize mo na naririto siya. Nare-recognize mo, andyan siya. Kahit saan ka naroroon, nare-recognize mo. Kung na-experience mo ang omnipresence, isang bagay ang sigurado ako. Ma-experience mo ang kanyang omniscience. Ang omniscience, all-knowing God. Ang kanyang karunungan, mararanasan mo. Dito sa Joshua chapter 1 verse 5. Sabi ni Yahweh, ang aking lingkod na si Moses ay namatay na. Kaya ikaw na ngayon ang mag-akay ngayon sa mga Israelita. Sabi niya, ikaw ngayon ang magdadala sa kanila doon sa lupang pangako sa Israel. Okay, sila magdadala si Joshua. So, kung ikaw ang si Joshua, matutuwa ka, yes, makapaglingkod na ako kay Lord. Hawak-hawak mo mahigit na 2,000 tao. Wala kang pondo, wala kang hospital, wala kang pagkain, wala kang taniman, wala kang source ng tubig, wala kang RHU, wala kang hospital na Hindi ba magkakasakit yung mga tao nyo kahit pa paano? Hindi ba mangangailangan yung mga tao, wala kang pondo? Sabi, Lord, pangangasiwain mo sa sobrang libong taon, tapos wala naman akong pondo. Hindi ba nakakatakot yun? Kaya sabi rito, laksan mo ang iyong loob. At sabi ng Yahweh, no man shall be able to stand before you
all the days of your life. Tapos itong pangako niya, as I was with Moses, so I will be with you. Isa pa. As I was with Moses, so I will be with you. Ganon din ako sa iyo. I will not leave you nor forsake you. So ang kanyang ipinangako ay ang kanyang presensya. Habang ikaw ay iniwan ng iyong asawa, minaltrato ka ng iyong asawa, naandun ang kanyang presensya. Habang nakaburol ang mahal mo sa buhay, naandun ang kanyang presensya. Nakukuha niyo ba ako? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Habang ikaw ay nakikidigma, naandun ang kanyang presensya na nagsasabi, I will not leave you nor forsake you. Hindi ba nakukuha? Hindi yung pangako niya sa iyo na pagpapalain ka niya ng mga bagay, pagpapalain ka niya ng pagkain, pagpapalain ka niya ng kayamanan. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang presensya. Pag ang kanyang presensya ay nandoon, naandun ang kanyang support sa iyo. Nandun ang kanyang kalakasan sa iyo. Nandun ang kanyang strength sa iyo. Pero pag hindi mo yon inalala at hindi mo yon in-acknowledge, hindi mo na-recognize, doon ka nakaka-experience ng downfall. Doon ka nagkakaroon ng mga kapalpakan sa iyong mga decision making. Sapagkat ginawa mo yon nang hindi ka kumonsulta sa Kanya. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? So ito, ang isang napakahalagang makita natin, yung Kanyang presence. Na tayo hindi niya iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Pag ang presence niya ay nandyan, tutulungan ka niya. I-guide ka niya kung paano ka makaka-escape sa tukso, sa temptation. Binabantayan niya ang bawat galaw mo, hindi para kay parusahan. Kung nandun ang omnipresence, nandun ang omniscient, nandun ang kanyang karunungan. Kung kinikilala mo ang kanyang presensya. Napakahalaga ba ng kanyang presensya? Sabi din sa awit 139, verse 11 and 12. Okay. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo, yung gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo, pareho rin. Hindi nagbabago. Kahit anong kadiliman ng buhay, sa isip mo, sa tingin mo, sa Diyos ay liwanag at tutulungan ka niya na makalabas doon at maliwanagan. Kung kikilalanin mo ang kanyang presence. At ang pinakahuli, ito po. Pinakahuli. God is my comforter when I'm discouraged. Nakaranas na ba kayong ma-discourage? Ang discouragement ay nararanasan nating lahat. Yung tayong mga expectation natin na hindi nangyayari, tayo ay nadi-discourage. So, if you are lonely, siya ang iyong companion. If you are worried, pagka ikaw ay nakakaroon ng alalahanin sa buhay mo, He is your confidence. Siya ay iyong strength. Pangatlo, if you are tempted, pag ikaw ay dumadanas ng tukso, siya ang iyong counselor. At ngayon, titingnan natin, pag kayo discouraged, siya ang iyong comforter. Dito sa John 16, verse 7, okay. Sabi rito ay ganito, nevertheless, sabay-sabay, tulungan ninyo ako. Let's read it. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient. Ibig sabihin ng expedient, napakahalaga. Okay. It is expedient for you. O sa ikabubuti mo ito, it is expedient for you that I go away. For if I do not go away, if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him to you. Ang Comforter ay ang Holy Spirit. So sa ating panahon ngayon, itong panahon ng Holy Spirit sa ating buhay. Si Jesus physically, wala na. Nando sa langit, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Pero siya ay nabubuhay para mag-intercede sa atin, para lagi mag-pray para sa atin. Ang prayer ni Jesus ay hindi mababaliwala. Kung ikaw may malugmok, tutulungan kanyang bumangon sa kanyang prayer. Kung ikaw may lonely, tutulungan kanya sa kanyang prayer. At hindi lang sa kanyang prayer, ang Holy Spirit kasama mo rin at hindi ka iniiwan, di pinababayaan man.
Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Okay. Huwag mo nang pilitin na sukatin yung ating pinag-aaralan sa pamagitan ng ating sariling isip. Sapagkat masisiraan tayo ng bait pag kinomprehend mo yan. Pero ang totoo nun, yan ang nais mo ng Diyos na maunawaan mo sa Psalms 34, verse 18, ang Panginoon ay malapit sa may pusong discouraged, wasak. Sabay-sabay. At inililigtas ang mga may bagbag na diwa. So, ito po, kung ikaw ay nasaktan, na-discouraged, ang Panginoon ay naririyan para tayo ay laging tulungan. At hindi natin na-acknowledge yung kanyang presensya, kaya atin pong hinaharap na mag-isa nang hindi natin siya kasama. Gusto niya lagi tayo isamahan. Kaya sabi niya, I will not leave you nor forsake you. Gusto niya na hanggang sa kahulilong hibla ng ating hininga, ma-recognize mo ang presensya niya. At yun po ang ating tinitingnan at titingnan pa sa mga darating na linggo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi impersonal, hindi generalized. Ito'y personal, ito'y particularly para sa iyo. Ang paglilingkod mo ay hindi kasing halaga mo. Mas mahalaga ka kaysa paglilingkod mo. Nakuha niyo mo sinasabi ko yan? Hindi ko kayo nililid na ganito para kayo ay mag-serve at gamitin. Ano mapapala ko doon? Ako rin naman nagpapagamit sa Diyos. Kung ikaw ay gusto maglingkod, tutulungan kita. Tutulungan kita na maglingkod. Tutulungan kita na magampanan mo yon ng maayos at masyiran kita, at magpalakasan tayo at magkapanalanginan. Pero hindi ang paggamit sa iyo ang aking purpose. At ang Diyos, hindi ka gustong gamitin lamang na gano'n. Katulad ng sabi niya sa akin, I'm going to use you. Ay ibig sabihin yun, ang presence niya nandun lagi. Kahit ano po ang karanasan ko, ang naalala ko lagi, God is going to use me. Hindi ako mawawala sa mundong ito hanggang God is still using me. Habang ginagamit ako ng Diyos, kahit ako'y na-bypass, eto pa rin ako. Kahit ako'y na-COVID, eto pa rin ako. Yung mga namula sa akin, umuwi na. Pero ako nararito, eto pa rin ako. Huwag mo akong pupulan, baka mauna ka. Okay, kaya napakahalaga tayo, magsama-sama po. I mean po, kasi wala akong intensyon ng ibang bagay, kundi for the furtherance of the kingdom of God. Tayong lahat magsama-sama tayo doon. Amen po. Kaya guys, yung sinasabi ko, hindi kita inaanyayahan sa Bible study para ikaw ay maging panatiko. Kasi pagka ikaw ay naglilingkod na, parang ang tingin mo sa sarili mo, ako ba'y panatiko? Ako ay hindi panatiko at hindi magiging kailanman. Ang pananampalataya ko ay alam ko at nananangan ako ay sa kanyang karunungan, hindi sa aking karunungan. Amen po. John 14, verse 16 to 17. At ihingin ko sa Ama na kayo bibigyan niya ng isa pang aaliw. Okay, sabay-sabay po. Ready? Okay, read. At ihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Okay. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin na sa libutan sapagkat siya hindi nito nakikita ni nakikilala man. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya nananatiling kasama nyo at siya ay mapapasa inyo at ngayon ay nasa sa atin na nananalig sa Panginoong Jesucristo. Amen po. So ano man ang mangyari, ano pa po, maalala natin, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan man. Nakikita ko lahat ng reactions ng mga tao pag ang umiiral emosyon. Sa funeral, yung sa pulaw. Lalo na yung mga ama na ang anak ay sumakabilang buhay ng untimely death. Bakit nangyari ito? Ba't ganito ginawa ng Diyos sa anak ko? Pinagbibintangan natin lagi, ang Diyos. Nakukuha niyo ba siya? Sabi ko po, ang Diyos ay mayroon pong kaaway. Sabi sa John 10:10, ang magnanakaw ay hindi napaparito, kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Hindi ang Diyos yon. Ang magnanakaw yon, ang diablo yon. Sabay-sabay. Kaya lamang pupunta rito, magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasyasiyang buhay sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Kaya pag nandun ako sa funeral service na yan, na nakikita ko iba-ibang mga reaction. Parang nawawala na ng pag-asa, parang kanina lang sinasabi mo, eat bulaga. Tapos ngayon, wala ka na.
Pagkatapos nung inililibing na, sasama ako sa iyo, huwag mo akong iwan. Nahulog. Kurin niyo ako, kurin niyo ako. Mga ospital, yung mga nasa ospital, iba-ibang reaction. Yung nasa COVID ward ako, dami-dami, umiiyak, hindi makahinga. Tapos pinagpe-pray ko, nagsishare ako habang nandun, madaling araw. Sabi ko, tutulungan tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Malakas kasi hindi naman kami nakikita. Tapos, sambitin mo itong panalangin ito. Pinatanggap ko siya. Okay, tapos, ngayon, ito na, siniran ko siya kung paano yung sinishare ko sa inyo. Mamaya nang nahimik na. Hindi naman namatay. Pero nanahimik siya, parang nakatulog na siya. Yung mama na yun yata nakaligtas. Now, sa ospital, isang lugar na, tanyo, yung funeral at saka yung ospital, isang lugar na ayaw natin. Kailangan nga lang. Ayaw naman doktor, ng nurse. Kailangan nga lang nandun. Trabaho nila yon. Yung mga tao nandun, ayaw nila yon. Kailangan nga lang kasi may karamdaman sila. Ito yung mga lugar na ayaw natin, pero kuminsan kailangan. At pag nandun ka, anong gagawin mo? Amen po. Yung crisis, isang bagay na hindi mo mapipredict sa iyong buhay, and it will happen. Pag dumating po yun, at least ang tiwala mo, ang presensya ng Diyos, kasama mo. Kahit saan ka naroon, kasama mo siya. Amen po. Hindi kanya iiwan, ipababayaan man. At huwag natin kalilimutan, sabi sa Psalms 116, verse 8 to 11, ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa. Sabay-sabay. Okay, isa pa. Patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot. Masasabi kong kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan, na wala ng tiwala sa kapwa. Pero tayo ay merong Diyos na siyang ating maasahan. Amen po. Amen. Amen po. So, yung pagka dumating po yung mga pagkakataon na yon, na ikaw ay parang lugmok, binaksa ka ng ibang tao, na-disappoint ka na, at discourage ka. Nandun si Lord para tayo ay kanyang tulungan. Alam ko, marami sa inyo nakaka-relate sa akin. Alam ko, marami sa inyo naranasan nyo ang kanyang kabutihan ng presence of God. Pag tayo ay malungkot, tayo inaaliw niya, He cheers us up. Pag tayo may worry, kinakalma niya tayo ang ating kalooban. Pag tayo natetempt, tinutulungan niya tayo makalampas doon at magtagumpay. Amen po. Yan ang presensya ng Panginoon. Anong dapat nating matutunan sa aking senior sa inyo? Kailangan mo ang channel na G-O-D. Channel G-O-D. Sapagat ang presence niya ay nandyan lagi. Pag nandyan ang channel G-O-D, nakakapag-communicate ka sa Kanya, papatnubayan ka niya, papayuhan ka niya, kakalmahin ka niya. Sa Kanya lahat ng kapurihan. Sambitin niyo ang panalangin ito, at least yung mga hindi pa po nakakatanggap sa Panginoong Jesucristo, sambitin niyo ito ng buong puso. Mahal na Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin na walang kapantay. Bago pa man ako isinilang, nakita niyo na ako. Ang buhay ko ay laan sa iyo. Kaya binubuksan ko ang aking puso sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, sabay-sabay, Panginoong Jesus. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo sa akin. Salamat hindi mo ko iniiwan na pinababayaan man. In Jesus' name, Amen. Kaya tanggapin niyo ito ng buong pananampalataya, ang panalangin ito. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace.
In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.